lahat ng mga tao may nabuhay eh. Kaya yan mga bagay na yan, hindi pa nagaganap. Kaya ipapasakop lahat. O, di ba? Kasi nga, tama yung mga tanong po ninyo. Salamat po sa nagtanong at naliliwanagan tayo. At yung mga bagay na yan ay hindi pa nagaganap. O, kung itutali pa natin, balikan natin yung talatang yung ating binasa kanina. Nasa tayo nagtapos? Sa 29 ba? Tama po yung sabi ni Brother Ryan na patuloy yung may revelation na walang bata na mamatay na 100 years maghahari ang Panginoong Jesucristo. Hindi si Ryan na may sabi noon. Yung salita ng Diyos, binabanggit lang niya. Oo. Doon sa Revelation, may mababasa talaga tayong ganun. Kasi, yung mga taong iyon na hindi sila mamamatay ng 100 taon, ibig sabihin, yung mga panahon na yon, darating talaga na magkakaroon ng pagkabuhay. At yun ay magaganap laang ng ilang taon? 100 years. Puntahan natin. Kasi, para makita natin, balikan natin yung talatang yan. Kasi yung pagkabuhay dito mabubuhay ang mga patay. So, balikan natin yung talatang yon. Nasaan yun? Nasaan yung talatang yon? So, yan. Sabi dito, tignan natin sa 6. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. So, yan. Mga nabuhay yan. May mga patay na yan. So, ibig sabihin, pag nabuhay ba sila, mabubuhay din ba sila ng 1,000 taon? Literal ba yung 1,000 taon na mabubuhay sila pagkabuhay na muli? Hindi po. Hindi literal. Titignan natin. Sinasabi diyan, pupuntahan lang natin yung talata na magbibigay sa atin ng pangunawa, no? Okay, punta tayo dito sa balik tayo ng pahayag. Ito ha. Magko-compute muna tayo. Magko-compute tayo. Tingnan natin ang computation dito. Sa mga araw na yon, isusuko ko roon ang 2 saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang paghiwatig sa mga tao na kailangan nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng 1,260 araw. Ilang buwan yan? Ilang buwan? Nahiya ako sa mathematics. 42 months yan. Sa loob ng 42 months, ilang taon yan? Ito sa mga... Years? Ha? Ano po? 3.5? 3.5 years. So, ibig sabihin, kung binuhay silang muli, yung 2 saksi yan, tumutukoy sa mga mananampalataya yan. So, yung sinasabi doon, hindi literal 100, kundi yan po, mabubuhay sila sa loob ng 3.5 years kasi makangaral sila. Dito mo, 2 saksi, magsusuot sila. Ipapangaral nila ng 1,260 days. Ibig sabihin, 42 months. Sa loob ng 42 months is 3.5 years. So, 3 taon lang. Ay, 3 taon. 3 taon nga. No, 3 taon at kalahati. Tama? Tama po. Ibig sabihin, sa pangangaral nila ng 3 taon at kalahati, ay matatapos pala yung pagpapahayag muli ng Ebanghelyo dito sa mga taong gusto ng Diyos na, totoo yung pala sinasabi ng Diyos na lahat ng nais ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas. Tama ba? Tama po. Meron yan. Anong talata yun? Anong talata yan? Puntahan natin. Meron ba noon? Puntahan natin ang talata yan. Sa Timoteo yata yan, di ba? Timoteo
stupor. Yan, sabi diyan. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. So, yan ay desire ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Kaya pala bubuhayin yung mga namatay para mangaral ng Ebanghelyo. Kaya dito, maswerte kung makasama ka sa unang pagkabuhay kasi kasama ka doon sa mga, halimbawa ikaw, pinalad ka. Balikan natin yun, no? Itong 20 verse 6. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. So, yung mga pinalad na binuhay ka, kasi yung mga banal, binuhay din. Ito yung mga ngaral na dalawang saksi. Ito yung mga sumusunod sa aral at turo ni Kristo na sila yung mga ngaral muli para magsisi ang mga tao. Di ba? Nang sa ganun, ay magkaroon sila ng kaligtasan. So yun ang kagandahan na itong sinasabi dito sa sulat ni Pablo, desire pala talaga ng Diyos na siyang nais niyang maligtas ang lahat ng tao. Kaya magkakaroon ng pagkabuhay na muli. Ngayon, kung maniniwala sila o hindi, kasi yung tinatawag na 3.5 years na magaganap do sa unang pagkabuhay, nakakulong pala dyan si Satanas. O balikan natin yung talatang yun. Kasi nga po, para walang manggulo, walang mandaya, yung sinasabi diyan. Yung 1,000 taon na yan, yan, nakalagay diyan, hindi literal yan eh. Yan ang tinutukoy doon sa 3.5 years. Naget mo, Sister Jeremy? Itong unang pagkabuhay. Nag-get ko po, minute ko lang kasi eh. So yan ang ibig sabihin na maghahari si Kristo kasama yung mga banal sa unang pagkabuhay. Balikan natin yung 4. Ito yung magaganap. Kasi ito hindi pa nagaganap eh. May nagpaliwanag dito mga pastor, no? Naganap na daw yung mga pahayag na yan. Yung mga panahon na nangyari at naganap dito sa Roman Empire. Kumukuha sila ng talata diyan sa mga pahayag na kung saan ay naganap na raw. Kaya minsan, malilito kayo doon sa ibang nagpapaliwanag. Basta tandaan ninyo, itong kapahayagang ito, magaganap pa yan. Hindi pa yan nagaganap eh. Kaya magaganap ito, kailan? Yun ang hinihintay. Kung dumating man ang Hello po. Narinig nyo naman yung paliwanag niya. Narinig nyo naman yung paliwanag niya. Isa itong uri ng wrong doctrine of end times. Pansinin nyo po dito sa mga comment. Sabi dito, magaganap muna ang nasusulat sa pahayag bago babalik ang Panginoong Hesus. Magaganap daw muna yung sa Revelation bago yung rapture. Tapos sabi niya pa yung 1,000 years daw. Hindi daw literal yun na 1,000 years. Yan o pala yun. Kasi dito sabi niya, kailangan mo na mauna yung Revelation. Tapos, itong rapture, dito yung pag-aagaw. Tingnan niya natin. Ito sa, kailangan daw muna maganap itong Apokalipsis. Kailangan muna maganap yan bago dito. Ito sa Thessalonica. Yan o. Baliktad din o. Hindi kasi siya gumagamit ng ng graph eh. Ito yung timeline ng end times. Yan. Ito yung unang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yung ipinanganak siya. Tapos, yung umakyat na siya sa langit. Bumalik na siya. Dito na nagsimula yung church age. Kasi,
Hindi nila tinanggap ang patotoo. Kasi di ba pinagbatuhan nila si Esteban. Kaya ang nangyari, bumaling ang Diyos dito sa iglesia. Ayun, pag natapos na yung kapanahunan ng church age, magkakaroon na ng rapture o caught up. Ano? Tapos number 2, judgment seat of Christ. Tapos makikipagtipan na yung Antikristo. Tapos magkakaroon ng 7 years. Yung 7 years nahahati yun sa dalawa. 3.5 years at saka 3.5 years. Pero bago yan, basahin muna natin itong 3.5 years at saka isa pang 3.5 years. Basahin natin dito sa Revelation 11. Ito tayo sa SB. Yan o. Yung dalawang saksi dyan, I will grant authority to my 2 witness. Yung dalawang saksi ng Panginoon, yung 2 witness, magpro-prophesy sila ng 1,260 days. Yung 2 witness na to, sila yung 2 prophets na isinugo. Sinugo sa Israel upang mangaral at mag-prophesy. Ano? Ngayon, itong ano na to, itong 3.5 naman, saan natin mababasa yan? Andito yan. Sa 13. Ayan o. At the beast was given haughty and blasphemous word, and it was allowed to exercise authority 42 months. Siya naman yung kalahatian. Siya naman ang magbablasphemy. Yan natin dito sa King James. Ayan o. 42 months is equivalent to 1,260 days. O 3.5 years. Ba? Malinaw tayo dyan. Yung kalahatian, ayun yung mangyayari dyan. Kasi, sabi daw ng mga ngaral, itong 1,000 years, hindi daw literal yan na 1,000 years. Sabi niya, dito daw yan naganap sa 3.5. Paano mo pagkakasyahin yung 1,000 dito sa 3.5 years? 1,000 to eh. Oh, dito daw igagapo si Satanas, tas dito daw kakalagan. Iba itong 7 years tribulation kaysa 1,000 years na paghahari ni Kristo. Magkaibang timeline yan eh. Paano mo masasabing yung 1,000 years dito daw naganap? Dito daw naganap sa 7 years tribulation. Paano pagkakasyahin yung 1,000? Tsaka hindi siya consistent dun sa Biblia. Sabi dun sa Biblia, to, sabi dito, ay sa Tagalog, sabi dito, at sila'y nangabuhay at magsisipangaring kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Hindi daw to 1,000 taon. Hindi daw to. Yan o. Tapos ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay. Hanggat sa naganap ang 1,000, ito ang unang pagkabuhay na magbuli. Ito yung chart. Ito yung chart yan o. Ito yan o.
3.5 years. Ito yung nasa Revelation 11. Yung two witness. Revelation 11. Ayan o. 1,260 days. So, 42 buwan. O 42 buwan. Sabihin, 42 months is equivalent to 1,260 days. Tapos, yung another 3.5 years ay dito naman yun. Sa, magpapatuloy na 42 buwan yung Antikristo na to. Timeline niya naman to, yung 3.5. 3.5 years dito sa two witnesses, tapos 3.5 years dito sa sa Antikristo. Tapos pag naganap na yung 7 years na yan, babalik na yung ating Panginoong Kristo. Magkakaroon ng resurrection. Tapos dito sa bago pumasok ang 1,000 years, si Satan ay ilalagay sa na nga natin, igagapos. Sabi dyan, nakita kong isang anghel at nananawag mula sa langit na may susi ng kalaliman at ang malaking tanikala ng kanyang kamay at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, at Diablo at Satanas ay ginapos ng 1,000 taon. Sabihin, pagpasok ng 1,000 years, sakto yun. Pag sinabi ng Biblia, ginapos siya ng 1,000 years. Sakto yun, 1,000 years. 1,000 years. Ginapos siya dyan sa pagdating ng Panginoong Kristo. Para wala naman mandaya doon sa paghahari niya. Doon sa paghahari ni Kristo ng 1,000 years. Ito kasi yung timeline niyan. 1,000 years. Millennial Kingdom. Ito yung pagpabalik. Kasi ngayon, yung mga hindi sumampalataya, tsaka yung mga namatay dito sa 7 years at namatay doon sa panahon ng Church Age at tsaka namatay doon sa panahon ng Old Testament, ng mga hindi sumampalataya, dito sila bubuhayin. Pagkatapos ng 1,000 years ito, ang iba sa mga patay hindi na nga buhay hanggat sa naganap ang 1,000 taon. At ito ang unang pagkabuhay na magmuli. Pagkabuhay nila, unang pagkabuhay nila. Rest of the dead. O haharap sila doon sa Great White Throne Judgment. Ay yung magsusulit sila doon pag hindi nakasulat yung pangalan nila din. Great White Throne Judgments. Tatapon sila sa lake of fire. Bayan. Kasi mali yung pangangaral nung mali yung pangangaral niya. Sabi pa nito nag-comment, magaganap daw muna yung pahayag bago yung caught up dito sa church age. Tapos hindi daw 1,000 years na literal yung yung paghahari ni Kristo. Yan, ito yung natutunan niya dito sa mga ngaral na to. Kaya magaganap ito dito sa mga ngaral na to. Ayan yung natutunan niya dito sa mga ngaral na to, sa read scripture. Yung maling doktrina sa end times.
Sabi niya, yung 1,000 years daw, doon daw naganap yun. Ulitin nga natin yung sinabi niya. Nahiya ako sa mathematics. 42 months yan. So, loob na kayo, kung maniniwala sila o hindi, at yun ay magaganap. Kasi nga po, parang kaya dito, Ayun, no? maswerte kung makasama ka sa unang pagkabuhay kasi makasama ka doon sa mga, halimbawa ikaw, pinalad ka. Balikan natin yun, no? Itong 20 verse 6. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. So, yung mga pinalad na binuhay ka, kasi yung mga banal, binuhay din eh. Ito yung mga ngaral na dalawang saksi. Ito yung mga sumusunod sa aral at turo ni Kristo na sila yung mga ngaral muli para magsisi ang mga tao. Di ba? Nang sa ganun, ay magkaroon sila ng kaligtasan. So yun ang kagandahan na itong sinasabi dito sa sulat ni Pablo, desire pala talaga ng Diyos na siyang nais niyang maligtas ang lahat ng tao. Kaya magkakaroon ng pagkabuhay na muli. Kayo, kung maniniwala sila o hindi, kasi yung tinatawag na 3.5 years na magaganap do sa unang pagkabuhay, nakakulong pala dyan si Satanas. O, balikan natin yung talatang yon. Kasi nga po, para walang manggulo, walang mandaya, yung sinasabi diyan. Yung 1,000 taon na yan, yan, nakalagay diyan, hindi literal yan eh. Yan ang tinutukoy doon sa 3.5 years. Nagit mo, Sister Jerry? Yeah, sabi niya, yung 1,000 years, hindi daw literal yun. Malinaw yung pagkasabi niya dyan. May? Itong unang pagkabuhay. Nag-get ko po, minute ko lang kasi nag-ano eh. So yan ang ibig sabihin na maghahari si Kristo kasama yung mga banal sa unang pagkabuhay. Balikan natin yung 4. Ito yung magaganap. Kasi ito hindi pa nagaganap eh. May nagpaliwanag dito mga pastor, no? Naganap na daw yung mga Yung 1,000 years daw, hindi daw literal yun. At doon daw yung magaganap sa... Dito daw yung magaganap. Pakita ko sa inyo yung chart. Eto, mas malinaw to eh. Yung millennial reign of Christ, yung paghahari ni Kristo, dito daw magaganap. Sa 3.5 years. Dito daw. Sa unang 3.5 years. Ang layo naman. Paano mo pagkakasyan yung 1,000 dito sa 3.5 years? Wala itong common sense. Yung 1,000 years, dito daw yun. Paano pagkakasya yun? So, paano maghahari dito si Kristo? Jacob's trouble to. Sabihin, Great Tribulation to eh. Dito yung beginning of sorrow, dito yung tribulation, dito ibubuhos ng Diyos yung puot. Yan o. Yan ibubuhos ng Diyos yung seven seals, yung trumpets, yung bowl abrat. Yan o. Diyan ibubuhos. Paano siya maghahari si Kristo dito? Sige nga. Yung 1,000 years, andito. Tapos ilalagay niya dito. Dito raw yung nagaganap. Yung 1,000 years. Hindi kasi siya gumagamit ng Ito yun. Ayan yung magaganap sa loob ng 7 years. Yung Perseals, inilalarawan doon ni John, yung Antikristo. Sa second seal, inilalarawan niya naman doon yung war. Sa third seal, inilalarawan niya naman yung payment, pagudom. Tapos sa fourth seal, yung death. Tapos, napakita ni John doon, yung sa fifth seal, yung mga martyr na pinatay na naandoon na sa dambana ng Diyos. Nandun sa Revelation 6:9. Yung mga pinatay. Tapos dito sa sixth seal, ito yung sign of the sky. Dito, 7 seal. Doon mag-uumpisa yung trumpets.
Tapos susundan nyo ng bowl. Ayun yun ang bowl abrat. Yung quote ng Diyos. Pero hanggang dito lang muna tayo ngayon. Kasi ipapakita ko pa sa inyo yung mga chart kung ano yung mga magaganap doon. Kasi yun eh. Yun o. Vow Labarat. Tapos pagkatapos niyan, pag naganap na yung 7 years, darating na si Kristo. Para patayin niya yung tampalasan nyo nandito sa Thessalonica 2. Pagbalik ni Kristo sa second advent niya. At kung maggagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatay ng Panginoong Kristo, siya kanyang hininga. Nasaan niya naganap sa kanyang hininga sa kanyang bibig sa pamamagitan ng pagpahayag ng pagparito. Yung pagparito, nasaan niya sa Revelation? Nandito yan, Revelation 19. Yung pagbabalik niya. Ayan, At ang kanyang bibig ay lumabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan sugatan niya, mga bansa yan. Bumalik ang Panginoong Kristo galing sa langit. At nakita kong nabuksan ang langit. Narito isang kabayang maputi. Si Kristo. Kristo yan. Tapos ang ginawa niya, nilipol niya. Yung hayop, nakita ko ang hayop ng mga lahat ng mga uri, kanilang mga hukbo. Kasi itong Antikristo na to, yung beast, at saka yung bulaang propeta. May mga kasamang hukbo yun. Sa pagbabalik ng Panginoong Kristo, lalaban sila dun sa Panginoong Kristo. Ang ginawa niya, inihagis yung hayop at yung bulaang propeta doon sa dagat-dagatang apoy. Tapos, pagkatapos ng mga bagay na yan, bumaling naman ang anghel dito kay Satanas. Kasi maghahari nga si Kristo magpapasok ng 1,000 years Pero bago maghari si Kristo, magkakaroon muna ng resurrection sa pagbabalik niya. Tapos maghari na siya. Tapos si Satanas, siya, bound muna siya ng 1,000 years. Napakalinaw naman. Diba? Yan ang order of events in the Bible prophecy. Hindi yung basa ka ng basa kung saan-saan. Basa ka ng basa. Kasi maling doctrine yung tinuturo mo. Basa nga tayo. Ito sa 22:18. Sabi dito, pag aking sinasaksiyan sa bawat taong nakikinig sa salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag, sabi niya yung 1,000 years daw. Doon daw yun magaganap sa 3.5 years, nagdagdag siya. Dito sa pangalawang 19, at kung sino man mag-alis, sabi niya yung 1,000 years, hindi daw yun literal. Ano lang daw yun, mga araw lang daw yun. 100 days lang daw. Mag-alis. Dito, daragdagan ka ng salot. Dito, aalisin yung yung bahagi mo sa punong kawing ng buhay. Sabihin, yung hula nito, pag hindi mo itinuro yung tamang doctrine, dito sa Revelation, ito yung warning ng Diyos. Malinaw tayo dyan. Sabi dito, sa Kawikaan 30, huwag ka magdagdag sa kanyang salita, baka kanyang sawayin at masunda ka sinungaling. Diba? So ayan lang. Ayan lang ang natin. Dito ko natatapusin yung reaction video ko sa kanya. Kung gusto nyo, panoorin nyo na lang yung video niya. Salamat.